Ang nakaraan, nagawang mapaamo ng ating bida ang isa sa mga sea serpent sa ilalim ng karagatan, kasabay noon ginawa niya itong kanyang alaga na sinakyan niya sa ilalim ng dagat para puntahan ang Leviathan. Dito nalaman rin niya ang dahilan kung anong nangyari kay Levi, may kung anong toxin ang nakabalot sa katawan nito ngayon, na kailangan ng ating bida na alisin ito para mailigtas itong Guardian Dragon. Pagpapatuloy, tahimik na lumipat ang tagpo patungo sa gilid ng isang matayog na bangin, kung saan marahas na humahampas ang mga alon sa ibaba nito, ang bawat pagtama ay umalangaw sa buong istrukturang. Sa loob ng sirang gusaling iyon, na malabo at sinisikil ng dilim, isang nag-iisang pintuan ang nakatayo sa gitna ng bulwagan, ang lugar na ito ay mukhang matagal nang napabayan, o sinalakay ng mga kalaban. Dito ay makikita natin si Noel, naglalakad, na tanging ang yabag ng paa nito at ang hampas ng alon lang ang maririnig. Ang kanyang boses ay humawi sa walang laman na silid na parang isang talam, mahina ngunit mapag-utos habang kanyang idineklara, sabi nito, maaaring ang ating bansa ay nasa gitna ngayon ng digmaan. Buong tapang siyang sumulong, hindi natitinag, patungo sa dulo ng silid, kung saan may isang lalaking casual na nakaupo sa isang trono, lalong dumilim ang ekspresyon ni Noel habang nagpapatuloy siya, sabi nito, may isang bagay na kailangan nating pag-usapan, Overlord Dragon. Bumuga ng isang tahimik, nakakaaliw na tawa ang lalaking nakaupo sa trono, isang masama at mapanuksong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi, ito ang tinatawag nilang Overlord Dragon. Sabi nito, matagal na ring panahon, Noel, wika niya ng may nakakabahalang gun, Noel, ang ikasyam na marangal na tagapaglingkod ng Troy Ban, ang lalaking ito, nakaka-relax, mapang-asar, at nakakatakot ang presensya, ay walang iba kundi ang Overlord Dragon, si Dante Roll. Nanlaki ang mga mata ni Noel sa galit, sabi nito, inaakala mo bang ito ang tamang oras para sa ngiti at pagbati? Nakalimutan mo na ba ang mga kasunduan ng ating napag-usapan? Niyanig ng kanyang boses ang mga dingding habang siya ay sumusulong. Dagdag pa ni Noel, kukunin mo ang hilaga habang nakikipaglaban kami sa mga Ragnar, at bilang kapalit, mananatiling lihim ang pagkuha ng Troy Ban sa kapuluan. Kinusot ng Overlord Dragon ang kanyang baba, na tila tunay na naguguluhan, hindi ko maalala na nilabag ko ang aking pangako, ano ba talaga ang problema? Sabi nito na medyo naiinis ngayon. Ang mapanuksong pagkalito na iyon ay tila bumasag sa isang bagay sa loob ni Noel, padabog na sinipa niya ang kanyang paa sa sahig, at dahil sa tindi ng impact ay nagkaroon ito ng pagkasira, ang kanyang dagindong ang pumuno sa silid, seryoso ka bang Octo na parang wala kang alam? Galit na sabi nito, ang imahe ni Theo Ragnar na may hawak ng espada na pumatay sa dragon ay sumilay sa kanyang isip, lalo pang nagpaalab sa kanyang galit, nanlisik ang tingin ni Noel, ang kanyang mga mata ay nagnangalit sa balak na pagpatay habang sumisigaw siya, sasabihin mo sa akin na wala kang ideya na may binabalak ang ika-6 na tagapagmana, sa likod ng mga nangyayari ngayon. Galit na tanong nito, dagdag pa nito, maging tapat ka, Overlord Dragon. Galit na sabi niya, na ang kanyang mga mata ngayon ay pulang-pula na para bang nakadroga na ang isang ito. At pagkatapos ay pinakawalan niya ito, ang kanyang aura ay sumabog palabas, siksik sa uhaw sa dugo, na kumalat sa buong silid na parang isang nakakasakal na agos, ang mismong hangin ay tila nag-iba ng hugis sa ilalim ng matinding presyon, gayunpaman, ang Overlord Dragon ay nanatiling nakaupo, hindi gumagalaw, tahimik na nanunood na may bahagyang ngiti na nakakurbang sa gilid ng kanyang bibig. Iniunat ni Noel ang kanyang kamay, direktang nakaturo sa Overlord Dragon, at ang kanyang boses ay kumulog sa bulwagan. Sabi nito, dito na ngayon nagtatapos ang ating kasunduan. Sabi nito, na mukhang papatayin niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Matapos ng pangyayaring iyon, bumalik sa pusod ng karagatan ang tagpo, kay Theo na ating bida, nakalutang sa gitna ng karagatan, at kitang-kita niya ngayon ang nangyayari sa anyo ni Leviathan. Ito ang sandali ng una niyang makita ang napakalaking katawan ng tagapagbantay, na ngayon ay nababalutan ng mga nakakadiring guhit na kulay ube, na pumipintig na parang ugat ng lason. Isang ginaw ang damaloy sa kanya nang muling lumitaw ang alaala, huwag mong sabihin na ito ang Demon Shadow Toxin, bulong niya sa sarili. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ng mga nilalang sa tabi ng ating bida, sabi ng mga ito, oo, lubusan ng nasakop si Leviathan ito. Ito na ang itsura ngayon ni Levi, ibang-iba sa anyo nito noon,
Sabi pa ng mga guardian na kasama ng ating bida, nawala na ang lahat ng kanyang pag-iisip. Bago pa man makapaghanda si Theo, marahas na kumaibot ang katawan ni Leviathan, at ang mga markang kulay ube ay sumabog ng may panibagong tindi, biglang bumukas ang mga mata ng Sea Dragon, kumikinang na parang tunaw na amethyst na puno ng galit. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa kanyang malalaking panga, isang dagandong na naghiwalay sa agos ng karagatan at nagpalabas ng hampas sa buong karagatan. Agad na humarap ang ating bida sa nilalang na nasa tabi niya, at nagtanong, kinamot ang likod ng kanyang ulo, paano nangyari ito? Si Troy Ban ba ang may kagagawan nito? Tanong ng ating bida, sumagot ang kakaibang nilalang, oo, sa sandaling nahugot ang Dragon Slayer Sword at naalis ang sail, dapat ay protektahan ni Leviathan ang kapuluan. Dagdag pa nito, pero tingnan mo yun, lumipat ang kanyang tingin patungo sa kristal na kulay ube na nakabaon sa ulo ni Leviathan, mas namamangha ako sa katotohanang nagawa nilang lasunin ang isang tagapagbantay, siguradong mayroon silang kakaiba at baluktot na pamamaraan. Nakalutang si Theo sa itaas ni Leviathan, nakatingin sa magulong aura na umaagos mula sa dragon, idinagdag pa ng kausap ng ating bida, mabigat ang boses, sa anumang kaso, lubusan ng sinakop ng enerhiyang demonyo ang kanyang isip, kaunting sandali na lang at siya ay magwawala na. Ang maliit na anyo ng Drake ay lumutang sa tabi ni Theo, masikip ang boses sa pag-aalala habang binabalaan siya sa pamamagitan ng telepathy na hindi pa sila napapansin ni Leviathan at dapat siyang umatras habang may oras pa, ngunit nakapagdesisyon na si Theo. Hawak ang Dragon Slayer Sword at ang kanyang panga ay nakakuyom sa determinasyon, siya ay sumulong sa mga agos at tuluyang pinutol ang babala ng Drake, siya ay sumugod ng diretso patungo sa tiwaling si Dragon at sumigaw sa kanyang isip, hindi ako makapaghintay, ito ang aking pagkakataon bago niya kami maramdaman. Agad na lumabas ang system, pinasimulan ni Theo ang hatchling synchronization, para ang kanyang katawan at ang abilidad ng isang dragon at mag-isa, at malampasan niya ang limitasyon ng isang tao. At isang matalas na asul na kinang ang sumiklab sa kanyang mga mata, ang kanyang pagtuon ay huminahon sa isang matalas na dulo habang pinag-aaralan niya ang katawan ni Leviathan. Ang demonyong lason ay kumalat na parang sakit na ugat sa ilalim ng mga kaliskis nito, ang kristal sa kanyang ulo ay pumipintig ng may hindi likas na liwanag, sa bawat pagdaan ng segundo, mas maraming bahagi ng napakalaking anyo ng Sea Dragon ang nalalantad sa perpektong detalye sa harapan ng Engbida. Tumuon siya sa pinagmulan ng lason at nag-isip ng may matinding kailanawan, doon, iyon dapat ang masira, wawasakin ko ang pinagmulan ng kontaminasyon ng Demon Shadow Toxin, sabi ng ating bida. Hindi nag-aaksaya ngayon ng oras ang ating bida, madaling-madali ito, mahigpit rin ang hawak sa kanyang sandata na itatorok niya ito sa crystal na nasa ulo ni Levi. Sumugod si Theo, itinutulak ang Dragon Slayer Sword patungo sa madilim na kristal, talagang alam ng ating bida na ito ang bagay na may kagagawan kung bakit nag-iba si Levi. Ngunit bago pa man makagawa ng kontak ang talam, marahas na kislap ang sumabog sa pagitan ng dalawang puwersa. May kung anong puwersa ang pumihil sa ating bida sa kanyang balak gawin, dahilan para mapatalsik ito palayo sa crystal, at hindi nagawa ang kanyang dapat gawin. Napakatindi ng puwersang iyon, dahil parang may bagyong namuol sa ilalim ng karagatan ang nagtulak palayo kay Theo, talsik ito sa isang batuhan sa ilalim ng karagatan. Bumagsak ang katawan ni Theo sa sahig ng karagatan nang may pagyanig na nagpapabali ng buto. Ang impact ay nagukit ng isang malalim na hukay sa ilalim ng dagat. Duguan ngayon ang ating bida, ay may lumabas na dugo sa kanyang bibig, tanda na matindi ang pagkakatama ng likod niya sa bato, sabi pa nito, kainis. Naglagay sila ng ilang uri ng depensa. Dahil sa pangyayaring iyon, dito nakumpirma ng tuluyan ng ating bida na ang crystal ang talagang may dahilan kung bakit nagkaganito ngayon si Levi, kaya kailangan niyang sirain ito sa lalong madaling panahon. Halos hindi pa niya natatapos ang pag-iisip ng lumunin ng isang anino ang tubig sa paligid niya, napansin na siya ni Leviathan. Ang tiwaling si Dragon ay marahas na umikot, ang mga agos ay pumilipot laban sa kanya mula sa lahat ng panig na parang ang mismong karagatan ay naging masama bago pa man makapagpatatag si Theo. Sumugod ang si Dragon, ang kanyang napakalaking katawan ay winuwasak ang mga bagay at batuhan sa ilalim ng karagatan, na parabang isang baliw na nilalang ang isang ito, na hindi na makontrol pa ang sarili. Sumugod ang Drake patungo sa kanya, desperasyon ang boses nito, tagapagmana, hindi ka na makakatakas ngayon,
atakihin mo ang kanyang noo tulad ng dati, sabi nito sa ating bida, na si Theo ngayon ay hirap na hirap kumilos sa tindi ng paggalaw ng alon sa ilalim ng karagatan sa ginagawa ni Levi. Pilit na tumayo si Theo, pinipilit ang kanyang katawan na sumunod, pamunit ang dagandong ni Leviathan sa tubig, niyanig ang ilalim ng dagat habang ang kanyang galit ay nakatuon sa ating bida. Pinatatag ni Theo ang kanyang tindig at itininuon ang kanyang mga mata, sabi nito sa sarili, pero paano ako makakalapit? Determinadong sabi nito, na pulang-pula ngayon na mula sa dugo ang kanyang noo. Biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida, kita sa mata nito ang matinding takot na kanyang nakikita ngayon, na parabang nasa panganib ngayon ang kanyang buhay. Sa itaas niya, nagsimulang humigop ng enerhiya si Leviathan, isang napakalaking ball ang siksik na kapangyarihan ang nabuo sa pagitan ng kanyang panga, lumalaki at bumibigat sa bawat segundo hanggang sa ang presyon lamang ay tila makakadurog sa mga buto ni Theo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa nakakasilaw na bola, at pagkatapos ay pinakawalan ito ni Levi, napakatindi, talagang nakamamatay ang pag-atakeng ito. Ang alon ng enerhiya ay pamunit sa ilalim ng karagatan, na parang isang sinag na inilaan upang burahin ang lahat sa kanyang landas, pilit na pinapalinaw ng ating bida ang kanyang isipan, hindi siya pwedeng malingat, iyon ay dahil tiyak mayayari siya rito. Habang pilit na umiiwas, at dinidepensahan ang sarili sa nakamamatay na pag-atake ng kalaban, nahinto ito sa kanyang nakita sa kanyang harapan. Habang umiikot siya sa tubig, hinihingal sa takot, ang kanyang tingin ay nahuli ang isang biglaang paggalaw, isang bagay na pumupunit sa mga agos ng mas mabilis kaysa sa pagsabog mismo, isang ahas dagat. Sumugod ito patungo sa ating bida na parang isang desperadong nilalang na ililigtas ang ating bida. Ayun na nga, tagumpay ang bagong alagang si Serpent ng ating bida, nagawa niyang maligtas at makuha si Theo, kaya sakay-sakay na uli ni Theo ang nilalang na ito, para mas mainam na makagalaw sa ilalim ng karagatan. Itinaboy ni Theo ang pag-iisip na hindi maganda sa sandaling ito ay lumitaw, pinilit ang kanyang isip na muling mag-focus habang pinatatag niya ang kanyang sarili. Sabi nito, mahirap gumalaw sa ilalim ng tubig, ngunit sa tulong mo, magiging ibang kwento na ito, matapang na sabi ng ating bida, na tuloy ang laban. Isang matalas na ngiti ang bumalik sa kanyang mukha habang siya ay sumandal, tinapik ang may kaliskis na leeg ng ahas dagat. Nang may matinding determinasyon, inutusan niya itong sumugod ng diretso sa buong bilis, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tiwaling tagapagbantay na nakatayo ng matayog sa malayo, ngayon ay diretso para sa sugat sa noo nito. Agad na tumugon ang ahas dagat, nagmamadali ito ngayong maglakbay patungo sa Sea Dragon, habang pumupunit ang tubig sa kanila. Naramdaman ni Theo ang pagbaluktot ng demonyong enerhiya na lumalapot sa paligid ng kristal sa noo ng Sea Dragon, hinuyam niya ang kanyang mga ngipin, naghahanda habang ang presyon ay lumalaking bumibigat sa bawat metrong lumalapit sila. Nang sa wakas ay naayon ang sandali, inilundag niya ang kanyang sarili mula sa likuran ng ahas dagat. Ang kanyang katawan ay pumupunit sa karagatan na parang isang talam, hawak-hawak na ang kanyang espada, at sa sandaling humigpit ang kanyang mga daliri sa puluhan. Kumislap ang kanyang mga mata ng pulang kulay na may nakatuong uhaw sa dugo. May natutunan ako habang nakikipaglaban sa Griffin, paalala niya sa sarili, pinatatag ang kanyang paghinga. Sa parehong tibok ng puso, aktibo niya ang kanyang relic skill, isang system notification ang kumislap sa kanyang paningin, activating Griffin Call 1. The chance of subduing a strong enemy has increased, sabi ng system na mas pinatatas nito ngayon ang abilidad ng ating bida na matalo ang kalaban. Hindi nag-alinlangan ang ating bida, sunod-sunod, pinasimulan niya ang bawat relic ability na mayroon siya habang ang sunod-sunod na system messages ay nagpapaliwanag sa tubig sa paligid niya. Lumabas muli ang system, ang fairy buff ay gumana na, pinalalakas nito ang katawan ng ating bida, binibigyan ng protection na hindi matablan ng demonic energy mula sa Sea Dragon, hindi lamang iyon, pati ang Worm Eater ay gumana na, nilalabanan nito ang demonic energy, na pinalalakas pa ang kapangyarihan ng pag-atake ng ating bida. Kasabay noon, na-activate rin ang Lesser Drake Sphere, tinutulak nito ang matinding pressure gamit ang magical wave, taglay ngayon ni Theo ang mga lakas para sirain ang crystal sa ulo ni Levi. Ang pag-agos ng kapangyarihan ay tumama sa kanya na parang isang bagyo, sa bawat relic na nakasink, pamunit siya sa ilalim dagat na kaguluhan at sumigaw ng may galit.
Ang kanyang dagandong ay naging isang sigaw ng labanan habang inihataw niya pababa ang kanyang espada, na naglalabas ng quintuple dragon's claw. Isang napakalaking asul na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa talam, pamunit sa malalim na dagat at tumama ng diretso sa kristal sa noo ng Sea Dragon. Ang purong puwersa ay pumuno sa buong lugar ng isang pumipintig na pulso ng kapangyarihan. Kumalat ang mga bitik sa madilim na kulay ubing kristal, naghiwa-hiwalay sa ilalim ng tindi ng atake ni Theo, ngunit tumangging mabasag. Hindi bumibitaw si Theo sa tagpong ito, hindi pa rin sapat. Sige, ibinuhos niya ang bawat huling hibla ng mana na mayroon siya sa atake. Tumindi ang pag-agos ng kapangyarihan ng ating bida, at may kung anong tumalsik na bagay na ito. Sa karagatan, na para bang ito ay buhok ng isang babae, na naputol. Lalong lumawak ang mga bitik, at sa wakas, nang may kulog na pagbasag, ang tiwaling kristal ay sumabog sa hindi mabilang na mga piraso, hindi kinaya ang buong puwersang pag-atake ng ating bida. Isang malaking ripple ng pinakawalang enerhiya ang sumambulat palabas, niyanig ang buong malalim na dagat. Habang humihina ang nakakasilaw na ripple, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Theo. Ang matinding tingin ay lamambot sa isang malungkot na bagay, nanlaki ang kanyang mga mata habang nararamdaman niya ang isa pang presensya sa likuran niya. Nang lumingon siya, ang huling piraso ni Kriemhild ang lumitaw, ang kanyang anyo ay nanginginig sa hindi paniniwala, na may bahagyang tuwa, nakatungo ang kanyang tingin, ang kanyang ekspresyon ay binibigatan ng emosyon na halos hindi niya mapanatili. Pagkatapos ay muling niyanig ang karagatan ng may malakas na puwersa, isang gintong energy blast ang sumabog palabas mula sa core ng Sea Dragon. Marahas na kumaibot ang kanyang napakalaking katawan habang ang demonyong enerhiya ay unti-unti ngayong nawawala kay Levi, ang itim na bagay na tumatakip sa kanyang mga mata ay naaalis na. At dahan-dahan, pagkatapos ng nakakapagod na sandali, ang korupsyon ay umurong, ang Sea Dragon ay sa wakas ay nagsimulang magbalik ang kanyang matagal nang nawalang malay, malabo ang kanyang paningin sa una, ang mga hugis ay kumikinang sa tubig na parang mga malayong alaala. Isang malabong figure ang lumapit, may hawak ng Dragon Slayer sword, at ang Sea Dragon ay nagsalita sa isang magaspang, nalilitong boses, Kriemhild, ikaw ba iyan? Tanong ni Levi, dahil mukha ng babaeng kaibigan ang nakita niya. Ang matalik na kaibigan noon ang unang lumitaw sa kanyang harapan ngayon, nakangiti, matagal na panahon na hindi sila nagkita ni Kriemhild. Ngunit ang ilusyon ay lumipat sa susunod na hininga, ang naghihiwang balangkas ni Kriemhild ay natunaw sa anyo ni Theo, at ang ating bida, na nakalutang pa rin sa harap niya na may Dragon Slayer sword sa kamay, ay nag-alok ng isang mainit, determinadong ngiti, sabi nito, paumanhin, wika niya ng malumanay, ngunit hindi ako si Kriemhild, ang pangalan ko ay Theo Ragnar. At ako ang pinili para sa sandatang ito, nandito ako upang ihatid sa iyo ang huling salita ni Kriemhild. Ang mga flashback ng huling sandali ni Kriemhild ay damaloy sa isip ni Theo na parang mga alingaw-ngaw na dala ng mga agos. Ang kanyang nanginginig na boses, ang kanyang huling ngiti, ang kanyang hindi natitinag na resolusyon. Ang lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw sa loob niya na parang ang kanyang mga alaala ay pansamantalang naging kanya. Kumakapit sa init na iyon, pinatatag ni Theo ang kanyang sarili at ipinarating ang kanyang huling mensahe sa Sea Dragon ng may malumanay, halos may paggalang na tono, sinasabi sa kanya na ngumiti si Kriemhild hanggang sa huli. Lumapit ang Sea Dragon, ang kanyang napakalaking anyo ay tahimik habang nakaharap siya kay Theo. Ang kanyang boses ay may bigat ng mga siglo habang sinasabi niya, halos sa hindi paniniwala, naiintindihan ko na, kaya sa lahat ng panahong ito, si Kriemhild ay nandoon para sa akin. Bago pa man maayos ang mga emosyon, pinutol ng Griffin ang sandali ng may mahigpit na paalala. Ang kanyang tono ay purong pag-utos. Walang oras para sa sentimental na pag-alaala. Magmadali at bumalik ka sa relic. Agad na sumingit ang Fairy Dragon. Ang pagkaapurahan ay nakabalat sa ilalim ng kanyang kahinahunan. Sumasang-ayon ako, Leviathan, ibigay mo ang iyong lakas sa tagapagmana nito. Tinitigan ni Theo ang Sea Dragon ng may seryosong ekspresyon, sabi pa ni Levi, matagal na panahon ko itong hinintay, ngunit imposible iyon, wika niya, ano? Pagkalito ang dumulas sa boses ng ating bida. Lalong, lumalim ang tingin ng Sea Dragon sa ating bida, mabigat sa pagsisisi, sinuwi ko ang kalooban ng Primordial Dragon at pinili kong iwanan ang relic. Sa sandaling umalis ako sa relic,
tumigil ako sa pagiging isang tagapagbantay, at ngayon, pagkatapos maimpeksyon ng demonyong enerhiya, kahit na tinulungan mo akong mabawi ang aking isip, ang aking pagkawasak ay tiyak na. Inangat niya ang kanyang kuko, itinuturo ito diretso kay Theo, nakatitig sa kanyang mga mata ng walang pag-aatubili, kaya bago mangyari iyon, Theo Ragnar, ibibigay ko sa iyo ang bawat huling piraso ng kapangyarihan na mayroon pa ako. Pagyuko ng kanyang ulo, ang kanyang tono ay naging matindi, ngunit intindihin mo ito, ang pagtanggap ng aking kapangyarihan ay may kasamang matinding sakit, makakayanan mo ba? Tanong ni Levi sa ating bida. Hindi nag-alinlangan si Theo, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha, matalas pero puno ng kumpiyansa, syempre, sino sa tingin mo ako? Sagot ng ating bida. Natawa bahagya ang Leviathan na ito sa naging sagot ng ating bida, hahaha, gusto ko iyang kumpiyansa ng sagot mo, sabi nito kay Theo. Hawak-hawak ngayon ng ating bida ng mahigpit ang kanyang sandata, sabi ni Levi. Maaari mo bang gamitin ang kapangyarihang ito para iligtas ang mga taong pinahahalagahan niya? Tanong ni Levi. Agad na itinaas ng ating bida ang kanyang sandata, tinitigan niya ito ng maigi, at sumagot, nangangako ako na gagamitin ito sa tama, para iligtas ang mga taong mahalaga kay Kriemhild. Matapos ng sagot ng ating bida, agad na papikit itong si Levi, sabi nito, maraming salamat Theo Ragnar. Sagot nito, nakita ngayon na panatag na ang puso ng dragon na ito, na makakaalis na siya ng payapa. At ayun na nga, biglang nagliwanag ang katawan ng dragon na ito, animoy malulusaw ito sa ilalim ng karagatan, muli itong nagsalita, sabi niya, maraming salamat sa iyo, magagawa ko nang bumalik sa tabi ng aking kaibigan ngayon, pamamaalam ni Levi kay Theo. At isang matinding paggalaw ng tubig sa ilalim ng karagatan ang naganap ngayon, marahas, sumusunod at ramdam ng karagatan si Levi, na ngayon ay nawala rin ang dragon sa harapan ng ating bida. Sabi ng nilalang sa likuran ng ating bida, ang pagdaloy ng tubig sa karagatang ito mula kay Levi ay nawawala na, pag nagpatuloy ito, ang floating archipelago ay tiyak na malulubog ng karagatang ito. Nagmamadali ngayon ang nilalang na ito na inutusan ng ating bida, magmadali ka, wala ng oras, kunin mo lahat ng kapangyarihan niya, sabi nito sa ating bida. Sabi naman ni Theo, huwag kang mag-alala Levi, akong bahala sa lahat, sabi nito. At ayun na nga, ang kapangyarihang iniwan ni Levi, ngayon ay pinasok na ng ating bida, para kunin lahat ito, at tulungan ng floating archipelago, at ilayo sa pagkawasak ang mga ito. Kukunin ko ang iyong kapangyarihan Leviathan, at ililipat ko ng buo ang buong floating archipelago, sabi nito, na nakakuyom na ang kama o nito, tandaan na pag-angkin ng kapangyarihan ni Levi. Ano kayang mangyayari sa floating archipelago, tuluyan kaya itong malalamon ng karagatan, o magtatagumpay ang ating bida na iligtas ang lugar na ito? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.